Part isa bilyonaryong iniwan sa basurahan, niligtas ng mahirap na bata, na bago ang buhay niya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Isang gabi na magbabago sa lahat. Madilim ang langit. Malakas ang ulan. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng kulog at patak ng ulan sa bubong ng mga barong-barong. Sa isang eskinita sa gilid ng lungsod, may isang malaking itim na sasakyan na huminto. May isang lalaking nakasuit na bumaba. Hawak niya ang isang maliit na kahon. Mabilis ang kanyang kilos. Palihim. Lumapit siya sa malaking basurahan sa tabi ng kalsada. Dahan-dahan niyang inilagay ang kahon sa loob. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid. Walang tao. Walang saksi. Sumakay siya muli sa sasakyan. At umalis. Pagkalipas ng ilang segundo, may maririnig na mahina ngunit malinaw na iyak. Iyak ng isang sanggol. Ang batang basurero. Sa kabilang dulo ng eskinita, may isang paayat na batang lalaki na nakasuot ng lumang t-shirt at tsinelas. Ang pangalan niya ay Marco. 11 taong gulang. Nangangalakal siya ng bote at plastik gabi-gabi para may maipambili ng pagkain kinabukasan. Wala siyang ama. Ang nanay niya ay may sakit. Siya ang tanging inaasahan ng pamilya. Habang hinahalukay niya ang isang basurahan, narinig niya ang kakaibang tunog. Parang may umiiyak, bulong niya. Una, inisip niya na baka pusa lang. Pero hindi. Mas malinaw. Mas malambing. Iyak ng sanggol. Kinabahan siya. Lumapit siya sa malaking basurahan sa kanto. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang sanggol. Nakahiga sa loob ng kahon. Basang-basa. Namumutla. At nanginginig. Diyos ko, nanginginig na sabi ni Marco. Wala siyang inisip. Hindi siya natakot. Hindi siya nagdalawang isip. Inalis niya ang sariling jacket, kahit luma at manipis, at ibinalot sa sanggol. Huwag kang matakot, andito ako, mahinang sabi niya. Hindi niya alam kung sino ang magulang. Hindi niya alam kung bakit iniwan. Pero alam niya ang isang bagay. Hindi niya kayang iwan ang batang iyon. Ang desisyon. Dinala ni Marco ang sanggol sa kanilang maliit na barong-barong. Nagulat ang kanyang nanay na si Aling Rosa. Marco, saan mo nakuha yan? Nakita ko sa basurahan na iniwan siya. Natahimik si Aling Rosa. Tiningnan niya ang sanggol. Napakaganda. Maputi ang balat. Malinis ang damit. Hindi mukhang anak ng mahirap. Mukhang mayaman ang magulang nito, bulong ni Aling Rosa. Pero kahit ganun, hindi nila kayang isuko sa kung sino man. Hindi natin siya pwedeng pabayaan, sabi ni Marco. Sa gabing iyon, isang mahirap na pamilya ang nagdesisyon na alagaan ang isang batang iniwan ng mundo. Ang totoong katauhan ng sanggol. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumakas ang sanggol. Pinangalanan nila siyang Daniel. Hindi nila alam. Ang batang iyon ay anak ng isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Si Victor Montenegro. Isang bilyonaryo. Isang makapangyarihang tao. Pero sa likod ng yaman, may madilim na sikreto. Ang asawa niya ay namatay habang nanganganak. Si Daniel ang naiwan. Ngunit hindi tinanggap ng pamilya ni Victor ang bata. Dahil sa mana. Dahil sa kayamanan. Dahil sa kasakiman. May gustong kumuha ng lahat ng ari-arian. At ang sanggol ang hadlang. Kaya inutusan ng isang kamag-anak ang isang tauhan. Nailigaw. At itapon. Ang batang tagapagmana. Samantala sa mansyon. Sa isang napakalaking bahay. Nakatayo si Victor sa harap ng bintana. Tahimik. Malungkot. Galit. Sinabihan siya na namatay ang sanggol kasama ng ina nito. Isang kasinungalingan. Isang kasalanan. At naniwala siya. Lahat nawala sa akin sa isang gabi, bulong niya. Hindi niya alam. Ang anak niyang akala niya'y patay. Ay buhay. At nasa piling ng isang mahirap na bata. Lumipas ang mga taon. 5 taon ang lumipas.
Lumaki si Daniel sa piling nina Marco at Aling Rosa. Kahit mahirap ang buhay, masaya sila. Si Marco ang naging kuya. Si Aling Rosa ang naging ina. Kahit kapos sa pera, busog sa pagmamahal. Si Daniel ay matalino, mabait, at may kakaibang karisma. Napapansin ng mga tao sa komunidad. Mukhang hindi pangkaraniwan ang batang iyan, sabi ng kapitbahay. Pero para kay Marco, si Daniel ay kapatid. Walang iba. Isang aksidente. Isang araw, habang naglalaro si Daniel sa kalsada, may mabilis na sasakyan na papalapit. Hindi niya napansin. Daniel, sigaw ni Marco. Tumakbo siya. At itinulak ang bata. Si Marco ang nabangga. Bumagsak siya sa kalsada. Dumugo ang ulo. Nagsigawan ang mga tao. Dinala siya sa ospital. Sa parehong ospital, kung saan may malaking donasyon ang isang bilyonaryong negosyante. Si Victor Montenegro. Ang hindi inaasahang pagkikita. Habang naglalakad si Victor sa ospital para sa isang charity event, may nadaanan siyang maliit na batang umiiyak. Si Daniel. Kuya, gising na po ba si Kuya Marco? Umiiyak niyang tanong sa nurse. Napahinto si Victor. May kakaiba. Parang may humila sa puso niya. Lumapit siya. Ano ang nangyari? Tanong niya. Nabangga po ang kuya ko, niligtas niya ako di. Napatingin si Victor sa bata. May kung anong pamilyar. Ang mga mata. Ang hugis ng mukha. Ang pakiramdam. Hindi niya maipaliwanag. Pero may koneksyon. Isang koneksyon na hindi niya alam. Nadugo ang dahilan. Cliffhanger ng part 1. Sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Victor ang katotohanan. Hindi pa alam ni Daniel kung sino siya. Hindi pa alam ni Marco na ang batang iniligtas niya mula sa basurahan ay isang tagapagmana ng bilyong halaga. At ang simpleng kabutihan niya ay magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Part 2. Bilyonaryong iniwan sa basurahan, niligtas ng mahirap na bata na bago ang buhay niya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Ang gabing puno ng takot. Sa loob ng ospital, tahimik ang paligid. Ang ilaw ay malamlam. May amoy ng gamot at disinfectant. Nakaupo si Daniel sa labas ng emergency room. Hawak niya ang lumang laruan na bigay ni Marco sa kanya noong nakaraang kaarawan niya. Umiiyak siya. Kuya, wag mo akong iiwan, paulit-ulit niyang bulong. Sa kabilang banda ng hallway, nakatayo si Victor Montenegro. Isang makapangyarihang negosyante. Isang bilyonaryo. Sanay sa malalaking desisyon. Sanay sa problema. Pero ngayon, hindi niya maintindihan kung bakit parang nadudurog ang puso niya sa iyak ng batang iyon. Lumapit siya. Ano ang pangalan mo? Mahinahon niyang tanong. Daniel Poti. Nasaan ang magulang mo? Wala na po, si Kuya Marco lang po ang pamilya ko di. Parang may tumusok sa puso ni Victor. Ang operasyon ni Marco. Sa loob ng operating room, critical ang kalagayan ni Marco. Malakas ang pagkakabangga sa kanya. May dugo sa ulo. May internal bleeding. Lumabas ang doktor. Sino ang guardian ng bata? Tumayo si Aling Rosa, nanginginig. Ako po, lola niya po ako di. Mahal ang operasyon. Kailangan agad. Kung hindi, delikado ang buhay niya. Tahimik si Aling Rosa. Wala silang pera. Wala silang ipon. Isang gabi pa lang na hindi makapangalakal si Marco, gutom na sila kinabukasan. Lumapit si Victor. Ako na ang sasagot sa lahat ng gastos. Nagulat silang lahat. Hindi ko kayang pabayaan ang batang nagligtas ng buhay, dagdag niya habang nakatingin kay Daniel. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Habang hinihintay ang resulta ng operasyon, hindi umalis si Victor. Hindi siya umuwi sa mansyon. Hindi siya pumunta sa meeting. Nakaupo siya sa tabi ni Daniel. Tahimik. Sir, bakit po kayo tumutulong sa amin? Tanong ni Daniel. Hindi agad nakasagot si Victor. Hindi ko rin alam, pero parang may nagsasabi sa akin na kailangan kong gawin ito. Napatingin siya sa mukha ng bata. Parehong-pareho.
Ang mga mata ng yumaong asawa niya. Ang ngiti nito. Ang hugis ng ilong. Impossible. Patay ang anak niya. Sinabi sa kanya ng doktor noon. Patay. Pero bakit? Sa likod ng mansyon. Samantala, sa isang malaking mansyon. Nasa loob ng opisina si Isabela Montenegro, kapatid ni Victor. Isang babaeng matalino. Pero sakim. At ambisyosa. Siya ang may pakana noon. Siya ang nag-utos na itapon ang sanggol. Para makuha ang buong mana. May pumasok na tauhan. Ma'am, may balita po. Ano? Ang batang sinasabing namatay noon may posibilidad pong buhay. Tumayo si Isabela. Nanlaki ang mata. Anong sinasabi mo? May batang kamukhang-kamukha ng asawa ni Sir Victor at lagi raw kasama ni Sir ngayon sa ospital. Nanlamig ang kamay niya. Kung totoo iyon, babagsak ang lahat ng plano niya. Nagising si Marco. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang doktor. Successful ang operasyon. Pero kailangan ng mahabang pahinga. Napaluha si Daniel. Kuya, salamat po. Nang magising si Marco kinabukasan, nakita niya si Daniel at isang lalaking nakasuwit sa tabi ng kama. Sino po siya? Mahinang tanong niya. Siya po ang tumulong sa operasyon mo, sagot ni Daniel. Napatingin si Marco kay Victor. Salamat po pero hindi niyo po kailangang gawin iyon. Ngumiti si Victor. Hindi mo kailangang magpasalamat. Bayad ko lang iyon sa kabutihan mo. Ang simula ng investigasyon. Pag-uwi ni Victor sa mansyon, hindi siya mapakali. May duda sa puso niya. Tinawagan niya ang matagal na niyang abogado at kaibigan. Gusto kong ipahukay ang records ng panganganak ng asawa ko. Victor, bakit ngayon mo lang naisip yan? Kailangan kong malaman ang totoo. Ang lihim na dokumento. Pagkalipas ng ilang araw, may natuklasan ang abogado. May kakaibang detalye sa hospital record noon. Ang nurse na nakaduty ay biglang nag-resign pagkatapos ng insidente. Ang doktor na nag-ulat ng pagkamatay ng sanggol ay lumipat sa ibang bansa. May mali. Malaking mali. Victor, may posibilidad na buhay ang anak mo. Tahimik si Victor. Umupo siya. Nanlambot ang tuhod niya. Kung buhay siya, nasaan siya? Isang mukha agad ang pumasok sa isip niya. Si Daniel. Zana test. Muling pumunta si Victor sa komunidad ni Marco. Nagulat ang mga kapitbahay nang makita ang mamahaling sasakyan. Lumapit siya kay Aling Rosa. Pwede ko po bang ipasuri si Daniel? Para lang makasigurado sa isang bagay. Nag-alangan si Marco. Bakit po? May posibilidad na siya ang anak ko. Parang tumigil ang mundo. Tahimik ang paligid. Umiiyak si Daniel. Aalis po ba ako sa kuya ko? Lumuhod si Victor sa harap ng bata. Hindi kita kukunin. Gusto ko lang malaman ang totoo. Sa huli, pumayag sila. Ang resulta. Lumipas ang isang linggo. Pinakamahabang linggo sa buhay ni Victor. Nang dumating ang resulta, hindi na niya kailangang basahin ng buo. Isang salita lang ang malinaw. Match. 100% biological father. Nanginginig ang kamay niya. Buhay ang anak niya. At ang batang itinapon sa basurahan ay ang tagapagmana ng Montenegro Corporation. Ang pag-amin ng katotohanan. Pumunta siya kina Marco. Tahimik ang bahay. Daniel, anak ti. Nagulat ang bata. Anak. Lumuhod si Victor. Ako ang tunay mong ama. Napaiyak si Daniel. Tumingin siya kay Marco. Kuya, totoo po ba iyon? Tahimik si Marco. Alam niyang darating ang araw na ito. Pero masakit pa rin. Daniel, siguro panahon na para makilala mo kung sino ka talaga. Ang pagbabalik ng multo ng nakaraan. Sa mansyon, nagwawala si Isabela. Hindi pwede ito. Mawawala sa akin ang lahat. Nagplano siya muli. Kung hindi niya napigilan noon, hindi rin niya papayagan ngayon. Cliffhanger ng Part 2. Part 3, bilyonaryong iniwan sa basurahan, niligtas ng mahirap na bata, na bago ang buhay niya.
Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang araw ng paglipat. Tahimik ang umaga sa maliit na komunidad ni Marco. Ngunit sa loob ng kanilang barong-barong, mabigat ang pakiramdam ng bawat isa. Nakahanda ang isang maliit na bag ni Daniel. Ilang damit. Isang lumang laruan. At ang lumang jacket ni Marco, ang jacket na unang ibinalot sa kanya noong gabi na nakita siya sa basurahan. Kuya, babalik pa po ba ako dito? Mahinang tanong ni Daniel. Pinilit ni Marco ngumiti. Siyempre naman. Dito ang bahay mo. Kahit saan ka padalhin ng tadhana, kapatid pa rin kita. Sa labas, nakahinto ang mamahaling sasakyan ni Victor Montenegro. Lumabas siya, hindi nakasuit ngayon. Simpleng polo lang. Parang gusto niyang ipakita na hindi siya naiiba. Lumapit siya kay Aling Rosa. Hindi ko po siya kukunin sa inyo. Dadalhin ko lang siya sa mansyon para makilala niya ang mundo niya. Pero pwede kayong bumisita kahit kailan. Tahimik si Aling Rosa. Isang bagay lang ang hihilingin ko, sir, wag niyo po sanang kalimutan kung sino ang nag-alaga sa kanya. Tumango si Victor. Hinding-hindi. Unang hakbang sa bagong mundo. Habang papalayo ang sasakyan, nakatingin si Daniel sa bintana. Unti-unting lumiit ang komunidad. Unti-unting nawala sa paningin niya si Marco. At sa unang pagkakataon mula nang malaman niya ang katotohanan. Naramdaman niya ang takot. Pagdating sa mansyon, nanlaki ang mata niya. Napakalaki. Napakaganda. May hardin. May fountain. May mga taong nakauniporme. Sa inyo po ba lahat ito? Tanong niya. Ngumiti si Victor. Hindi sa'yo ito, anak. Pero sa likod ng malaking pinto. May isang Paris ng matang nagmamasid. Si Isabella. Ang malamig na pagtanggap. Pagpasok ni Daniel sa loob, sinalubong siya ng malamig na tingin ni Isabella. So ito na pala ang nawawalang prinsipe, malamig niyang sabi. Ate, siya ang anak ko, mariing sagot ni Victor. Lumapit si Isabella kay Daniel. Ngumiti siya. Pero hindi ito abot sa mata. Welcome sa totoong mundo, iho. Ramdam ni Daniel ang kakaibang pakiramdam. Parang hindi siya gusto ng babaeng iyon. Ang unang gabi. Sa unang gabi ni Daniel sa mansyon, hindi siya makatulog. Malambot ang kama. Tahimik ang kwarto. Pero wala si Marco. Wala ang tunog ng ulan sa yero. Wala ang amoy ng simpleng hapunan. Lumabas siya ng kwarto at naglakad sa hallway. Nakita niya si Victor sa sala, nakatingin sa larawan ng kanyang yumaong asawa. Hindi ka rin ba makatulog? Tanong ni Victor. Umiling si Daniel. Namimiss ko po si kuya. Lumapit si Victor at niyakap siya. Salamat sa taong nagligtas sa iyo. Kung hindi dahil sa kanya wala ka dito ngayon. Ang lihim na plano. Samantala, sa loob ng kwarto ni Isabella, may kausap siya sa telepono. Kailangan mawala ang batang iyon. Ma'am, mahigpit ang seguridad. Humanap ka ng paraan. Hindi ko hahayaang maagaw ang lahat sa akin. Ibinaba niya ang telepono. Galit ang kanyang mukha. Hindi siya papayag na mawala ang kanyang kapangyarihan. Ang unang pagtatangka. 1 linggo ang lumipas. Nagsimula ng mag-aral si Daniel sa isang eksklusibong paaralan. May bodyguard siya. May driver. Pero isang hapon. Habang pauwi siya, biglang nagloko ang preno ng sasakyan. Nataranta ang driver. Hawak ka, Sir Daniel. Bumangga ang sasakyan sa isang poste. Buti na lang at mabagal ang takbo. Minor injuries lang. Ngunit nang suriin ang sasakyan, may malinaw na ebidensya ng sabotahe. Pinatawag ni Victor ang head ng security. Hindi ito aksidente. May kutob siya. At alam niya kung sino ang posibleng may pakana. Ang pagbabago sa buhay ni Marco. Habang nangyayari ang lahat sa mansyon. Nagpahinga si Marco sa pangangalakal dahil sa sugat niya. Isang araw may dumating na sulat. Galing kay Victor. May scholarship. Buong suporta para makapag-aral siya sa magandang paaralan. Kasama ang allowance para kay Aling Rosa. Napaiyak si Marco. Hindi niya ginawa ang lahat para sa kapalit. Pero ngayon, nagbubukas ang mga pintuan.
Kuya, mag-aaral ka na sa malaking school, masayang sabi ni Daniel nang bumisita siya. Ngumiti si Marco. Hindi dahil mayaman ka na kundi dahil may pangarap tayo. Ang lumalalim na hinala. Hindi makatulog si Victor. Pinagmasdan niya si Isabela sa hapagkainan. Tahimik. Pero may kakaibang ngiti. Ate, may gusto ka bang sabihin? Wala. Masaya lang ako na buo na ulit ang pamilya. Hindi naniwala si Victor. Nag-utos siya ng mas malalim na investigasyon. At ang resulta? Isang bank transfer sa account ng mekaniko ng sasakyan. Galing sa kumpanyang pag-aari ni Isabela. Ang pagsabog ng katotohanan. Sa harap ng buong pamilya at abogado, inilatag ni Victor ang ebidensya. Ate, bakit? Tahimik si Isabela. Pagkatapos ay ngumiti. Ako ang nagpaalis sa batang iyon noon. At gusto ko siyang mawala ulit. Nanginig si Daniel. Hindi niya maintindihan ang galit ng kanyang tiyahin. Hindi mo naiintindihan ang mundo ng mayayaman, sigaw ni Isabela. Kapag may mana, may agawan. Ang desisyon ni Victor. Hindi na nagdalawang isip si Victor. Ate, mula ngayon wala ka ng parte sa kumpanya. At lalayo ka kay Daniel. Nagwala si Isabela. Pero wala na siyang magawa. Ang batas at ebidensya ay laban sa kanya. Isang tahimik na usapan. Kinagabihan, kinausap ni Daniel si Marco sa telepono. Kuya, ang hirap pala maging mayaman. Natawa si Marco. Hindi pera ang nagpapahirap. Tao. Tama ka. Tahimik sila sandali. Kuya, kahit ano mangyari, wag mo akong iiwan ha. Hinding-hindi. Cliffhanger ng Part 3. Part 4, bilyonaryong iniwan sa basurahan, niligtas ng mahirap na bata, na bago ang buhay niya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang tahimik na banta. Lumipas ang ilang linggo matapos mapatalsik si Isabela sa kumpanya. Tahimik ang mansyon. Mas naging maingat ang seguridad. Mas naging protektado si Daniel. Pero may mga laban na hindi natatapos sa isang desisyon lang. Sa isang madilim na warehouse sa gilid ng lungsod, may lalaking nakaupo sa harap ng mesa. Si Renato. Dating tauhan ni Isabela. Tapat. At bayad. Hindi pa tapos ang laban, malamig niyang sabi habang hawak ang larawan ni Daniel. Ang araw ng pagdukot. Isang hapon, may school event si Daniel. Dumating si Victor para manood. Naroon din si Marco, inimbitahan ni Daniel bilang espesyal na bisita. Masaya ang araw. May sayawan. May awarding. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, biglang nagkaroon ng brownout. Nagdilim ang buong lugar. Nagsigawan ang mga tao. Sa loob ng kaguluhan, may dalawang lalaking nakahudi ang mabilis na kumilos. Tinakpan ang bibig ni Daniel. At sa loob lamang ng ilang segundo, nawala siya. Pagbalik ng ilaw. Daniel, sigaw ni Victor. Pero huli na. Ang mensahe. Makalipas ang isang oras, may dumating na tawag. Kung gusto mong makita ulit ang anak mo, ihanda mo ang kalahati ng shares ng kumpanya. Nanlamig si Victor. Hindi pera ang gusto nyo. Sino ang nasa likod nito? Tumawa ang boses. Alam mo na. Isabela. Ang pagdedesisyon ng ama. Pinatawag ni Victor ang board of directors. Kung ibibigay niya ang shares, babagsak ang Montenegro Corporation. Libo-libong empleyado ang mawawala ng trabaho. Pero kung hindi, buhay ng anak niya ang kapalit. Tahimik ang buong silid. Ako ang ama, mahina niyang sabi. Hindi ako negosyante ngayon. Handa siyang isuko ang lahat. Ang hindi inaasahang bayani. Pero may isang taong hindi papayad. Si Marco. Nalaman niya ang tungkol sa pagdukot. Hindi pwedeng ganito lang, galit niyang sabi. Alam niya ang galawan ng mga eskinita. Alam niya ang mga lugar na hindi alam ng mayayaman. Mag-isa siyang naghanap. Tinuntun niya ang dating mga koneksyon ng mga tauhan ni Isabela. Hanggang sa makarating siya sa isang lumang warehouse. Narinig niya ang boses ni Daniel sa loob. Kuyal. Hindi na siya nag-isip. Pumasok siya. Ang sakripisyo.
Nahuli si Marco. Binugbog. Pinilit magsabi kung may kasunod pa siyang tao. Pero hindi siya nagsalita. Pakawalan niyo siya. Wala siyang kinalaman, sigaw ni Daniel habang umiiyak. Tumawa si Renato. 2 buhay kapalit ng isang imperyo. Ngunit bago pa man mangyari ang masama, biglang dumating ang mga pulis. Kasama si Victor. Na-trace ang tawag. Nagkaroon ng komprontasyon. Nagkagulo. Sa gitna ng kaguluhan, tinutukan ng baril si Daniel. At walang pag-aatubili. Tinulak ni Marco si Daniel palayo. Putok. Bumagsak si Marco. Ang sandaling tumigil ang mundo. Kuya, sigaw ni Daniel. Nataranta ang lahat. Naaresto si Renato. Nawala ang mga tauhan. Pero si Marco, nakabulagta. Dinala siya sa ospital. Pangalawang beses na naman. Sa parehong dahilan. Para kay Daniel. Ang pagbagsak ng imperyo. Habang nasa ospital si Marco, kumalat sa media ang balita. Kidnapping. Family scandal. Sabotahe. Bumagsak ang stocks ng Montenegro Corporation. Umatras ang investors. Nagkaroon ng krisis. Lumapit ang board kay Victor. Kailangan mong pumili. Iligtas ang kumpanya o isalba ang personal mong laban. Tahimik si Victor. Pagod na siya sa kapangyarihan. Pagod na sa intriga. Tiningnan niya si Daniel na umiiyak sa tabi ng kama ni Marco. Doon niya napagtanto. Ano ba talaga ang mahalaga? Ang pinakamalaking desisyon. Nagpatawag ng press conference si Victor. Sa harap ng buong bansa, nagsalita siya. Ang kayamanan ay walang saysay kung ang kapalit ay pamilya. Ngayon, ibinibigay ko ang posisyon ko bilang si. Ibebenta ko ang bahagi ko upang masalba ang kumpanya at mabayaran ang lahat ng pinsala. Nagulat ang lahat. Isang bilyonaryo ang kusang bumitaw. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil pinili niya ang tama. Ang paggising. Pagkalipas ng ilang araw, nagmulat ng mata si Marco. Mahina. Pero buhay. Napaiyak si Daniel. Kuya, wag mo na akong iligtas lagi. Ngumiti si Marco kahit masakit. Kuya mo ako eh. Lumapit si Victor. Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang ama. Marco, utang ko sa'yo ang buhay ng anak ko. Hindi ko kayang tumbasan iyon. Mahinang tumawa si Marco. Hindi ko po ginawa para sa pera, sir, pamilya ko siya. Tahimik si Victor. Sa unang pagkakataon, may isang mahirap na bata ang nagturo sa kanya ng tunay na halaga ng buhay. Isang bagong simula. Lumipas ang mga buwan. Tuluyan nang nakulong si Isabella at ang mga kasabwat niya. Naayos ang kumpanya. Mas maliit na ito ngayon. Mas simple. Mas malinis. Lumipat si Victor at Daniel sa mas simpleng bahay. Hindi na mansyon. Pero puno ng katahimikan. At mas madalas bumisita si Marco. Hanggang sa isang araw. May inalok si Victor. Marco, gusto kitang ampunin. Hindi bilang utang na loob, kundi bilang anak. Natahimik si Marco. Tumingin siya kay Aling Rosa. Tumango ito habang umiiyak. At sa wakas magiging buo na ang pamilya. Cliffhanger ng Part 4. Final Part 5. Bilyonaryong iniwan sa basurahan, niligtas ng mahirap na bata, na bago ang buhay niya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Isang tahimik na umaga. Lumipas ang 6 na buwan matapos ang insidente ng pagdukot. Mas payapa na ang buhay ni Victor, Daniel at Marco. Hindi na sila nakatira sa napakalaking mansyon. Lumipat sila sa isang mas simpleng bahay sa probinsya. May maliit na hardin. May bakuran na pwedeng paglaruan. May tahimik na paligid. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakakahinga sila ng maluwag. Si Marco ay tuluyan ng gumaling. Nakabalik sa pag-aaral. Scholar pa rin, pero ngayon, hindi na lang dahil sa tulong, kundi dahil sa sipag at talino niya. Si Daniel naman ay unti-unti nang natutong mamuhay ng normal. Wala nang bodyguard sa tabi. Wala nang sobrang higpit na seguridad. Pero may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya.
Ang pangalan ng Montenegro. Isang araw, may dumating na sulat mula sa board ng Montenegro Corporation. Kahit nagbitiw si Victor bilang si Daniel pa rin ang legal na tagapagmana. Nasa kanya ang malaking porsyento ng shares. Kahit bata pa siya, sa edad na 16, maaari na siyang pumasok bilang simbolikong chairman sa hinaharap. Anak, mahinahong sabi ni Victor habang hawak ang sulat. May pagpipilian ka. Pwede mong tanggapin ang posisyon balang araw o pwede mong bitawan ang lahat. Tahimik si Daniel. Tumingin siya kay Marco. Kuya, ano bang mas mahalaga? Pangalan o katahimikan? Ngumiti si Marco. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Ang huling pagsubok. Hindi nagtagal, nagkaroon ng krisis sa kumpanya. May proyekto na makakapagbigay ng bilyong kita. Pero kapalit nito ay ang pagpapaalis sa mahigit 5,000 manggagawa sa isang maliit na bayan. Mas malaki ang tubo. Mas tataas ang value ng shares. At mas yayaman si Daniel. Pinatawag siya ng board para sa isang meeting. Kahit bata pa siya, gusto nilang marinig ang kanyang opinyon. Sa loob ng conference room, seryoso ang lahat. Daniel, ito ang pagkakataon para ibalik ang dating lakas ng kumpanya, sabi ng isang direktor. Isang desisyon lang ang kailangan. Tahimik ang binata. Naalala niya ang barong-barong. Naalala niya ang pangangalakal ni Marco. Naalala niya ang mga kapitbahay nilang nawala ng trabaho noon dahil sa isang malaking proyekto. Huminga siya ng malalim. Kung ang kapalit ng kita ay gutom ng 5,000 pamilya, hindi ko ito pipirmahan. Natahimik ang buong silid. Pero babagsak ang value ng kumpanya, sagot ng isa. Mas mabuting bumaba ang kita kaysa bumaba ang dangal, matatag na sagot ni Daniel. Sa sandaling iyon, napatunayan niyang hindi siya tulad ng mga taong nag-ambisyon noon. Ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Marco sa bakuran, nagtatanim ng gulay. Ano ang desisyon mo? Tanong ni Marco. Pinili ko ang mga tao. Ngumiti si Marco. Tama ka. Lumabas si Victor mula sa bahay. Narinig niya ang sagot ng anak. Lumapit siya at hinawakan ang balikat nito. Mas mayaman ka pa sa akin noon. Bakit po? Kasi natutunan mo ang halaga ng puso bago ang halaga ng pera. Ang emosyonal na pagkilala. Pagkalipas ng ilang linggo, nagkaroon ng community event sa dating lugar kung saan nakita si Daniel sa basurahan. Ngayon, pinondohan ni Daniel ang pagpapatayo ng isang maliit na foundation. Isang bahay ampon. Para sa mga batang inabandona. Pinangalanan niya itong Marco Foundation. Napaiyak si Marco. Bakit pangalan ko? Dahan-dahang umiti si Daniel. Kasi kung hindi mo ako binuhat mula sa basurahan, wala ako dito ngayon. Tahimik ang lahat. Ang mga kapitbahay. Ang mga bata. Si Aling Rosa, umiiyak habang nakaupo sa harap. Lumapit si Daniel kay Marco. At hindi lang kita kuya. Kapatid kita. Habang buhay. Nagyakapan sila. Isang huling pag-uusap. Isang gabi, nakaupo sina Victor at Marco sa labas ng bahay. Tahimik ang paligid. May tunog ng kuliglig. Alam mo, Marco, sabi ni Victor. Akala ko noon ang kayamanan ay nasusukat sa pera. Tapos po, tanong ni Marco. Ngayon alam ko na. Nasusukat ito sa taong handang magsakripisyo para sa iba. Tahimik si Marco. Hindi siya sanay sa papuri. Pero sa puso niya, masaya siya. Hindi dahil may pera na sila, kundi dahil buo na ang pamilya. Ang huling tagpo. Makalipas ang ilang taon. Lumaki si Daniel bilang isang responsableng binata. Hindi niya kinuha ang pagiging agad. Pinili niyang mag-aral muna ng social development. Gusto niyang unawain ang buhay ng mga ordinaryong tao. Si Marco naman ay nagtapos ng kolehiyo bilang scholar. Naging abogado. Espesyalista sa karapatan ng mga mahihirap. Magkasama nilang pinalago ang foundation. Maraming bata ang nailigtas. Maraming pamilya ang natulungan. At sa tuwing may bagong batang darating sa foundation, laging kinukwento ni Daniel ang kanyang pinagmulan. Hindi hadlang ang pagiging iniwan, lagi niyang sinasabi. Minsan, doon nagsisimula ang tunay mong kwento.
Ang pinakamahalagang aral. Isang simpleng kabutihan ng isang mahirap na bata. Ang nagligtas sa isang buhay. Isang desisyon ng isang ama. Ang nagbago ng direksyon ng kapangyarihan. At isang batang minsang itinapon sa basurahan. Ang naging simbolo ng pag-asa. Sa huli, hindi ang pera ang nagligtas kay Daniel. Hindi ang pangalan. Hindi ang kapangyarihan. Kundi ang pagmamahal ng isang batang walang-wala. Huling mensahe. Kung may natutunan tayo sa kwentong ito, ito ay ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko. Nasusukat ito sa dami ng pusong handa mong tulungan. At minsan, ang pinakamalaking biyaya ay dumarating mula sa pinakahindi inaasahang lugar. Tulad ng isang basurahan sa madilim na eskinita. Kung saan nagsimula ang lahat. Wakas,